Real talk tayo mga guys. Alam niyo nakaka-disappoint no? Nagkaroon tayo ng vice presidente na akala natin matino, akala natin hindi lutang, akala natin isang vice presidente na tapat sa tungkulin, makabayan, etc. etc. Pero lahat tayo na-disappoint tayo, mga mamamayang Pilipino. Kasi biruin mo, mga kaibigan, nakuha niyang mag-hire ng assassin para ipatsugi ang tatlong tao. Tingnan mo gaano ka-evil ang kanyang mind. Pero yung makagaya sabi niya, kapag daw siya ay natsugi, take note, kapag siya ay natsugi. So, nag-iisa lang siya. Nag-iisa lang siya na natsugi. Pero, magpapatsugi siya ng tatlo. Tingnan mo. Grabe, di ba? Grabe yung kanyang pag-iisip, yung pagiging kriminal ng kanyang pag-iisip. Isa lang siya na matsugi, tapos papatsugi siya tatlo. And take note mga kababayan ha, ni wala ngang nakita ang PNP na merong banta sa buhay niya. Anong nakita? Ano yung lumalabas ngayon sa mga balita, sa politiko? Ang balita ngayon mga kaibigan, ay kaya pala ayaw niyang umalis sa House of the Representative at nag-request pa na mag-jogging daw doon, maglalakad-lakad at mag-i-stay siya doon. Kasi mga kaibigan, di umano ay mag-hire siya ng kunwari ay chuchugi sa kanya. At syempre, dadaplisan lang siya, hindi tututuhanin. Magkakaroon lang siya ng konting sugat, konting dugo-dugo sa kanyang katawan. Parang nangyari kay Trump. Nagkaroon dito ng daplis dito, kadugo ang tenga. So, yan yung balita sa politiko ha, mga kaibigan. Pero bago yan binalita ng politiko, yan ay aking na-vlog. Yan ay aking na-predict na ganito ang aking assessment na kanyang pinaplano. Na siya ay mag-hire ng assassin at siya ay, kunwari, papatsugi. Para isisihan kay Speaker Martin, lalong-lalo na, doon siya tsutsugihin sa loob ng House of the Representative. Diba? Makes sense mga kababayan. Para magkaroon ngayon ng laman, para maging makatotohanan yung sinasabi niya na may banta daw sa buhay niya. So maggagawa-gawa siya ngayon ng story at gagamitin niya yung kanyang na-hire na assassin para kasangkapanin at kakuntsabahin na kunwari ay itsugi siya pero dadaplisan lang at hindi siya talagang matitegi. Pagkatapos gagamitin niya yan para magpa-victim at sabihin isisisi lahat sa gobyerno. Kay Speaker Martin, kay PBBM, kay F. Elisa. Kasi yan yung narrative niya eh. Siya daw ay ipapatsugi. Which is sabi ko, hello, papatsugi ka? Walang ganyan ang aming Pangulo, BBM. Ilang taon silang binalahura, ilang taon silang talaga namang siniraan, black propaganda, etc. etc. Pero nung bumalik siya sa katungkulan, naging Pangulo ng Pilipinas, never siyang nag-revenge. Namatay ang tatay niya, si Atpulakay. Ang tagal bago napalibing. Kung ang utak ng Pangulo ngayon, kasi utak ni Lukring, natitiyak ko nag-revenge yan. Natitiyak ko naghiganti yan. Pero walang paghiganti. Dahil ang Pangulo natin, sabi nga niya, ay kailangan magpatawad. Pero si Lukring, ano sabi ni Lukring? Unforgiving daw siya. Hindi daw siya marunong magpatawad. Unforgiving. Kaya kung titignan natin, wala sa hinagap ni sa isipan natin na makakagawa si PBBM at Speaker Martin ng isang krimen. Wala sa kanilang ganyan. Pero ang mga Dutertes, yan ang kanilang forte. Yan yung kanilang brand. Pag sinabi mong Duterte brand, alam mo na. Chugi. Galit sa'yo? Kalaban ka sa politika? Chugi. Panay ang panay ang dakdak mo.
sa gobyerno ni Duterte. Chugi. Nag-expose ka ng kung ano-anong mga katiwalian. Persilapid ka, persilapid. Chugi din. Ganyan ang mga kababayan. Kaya, ang sabi nga ng PNP, walang banta sa buhay ni Lucring. Dahil kung meron, ang PNP ang unang makakaalam. Diba? At given 400, take note, 400 ang kanyang BPSG. Diba? Doon pa lang mag-iisip ka na 400 ang BPSG niya. Kaya mga kaibigan, mas naniniwala ako dun sa sinabi, no? Na merong nakitang anggulo at merong informant ang nagsabi na itong si Lucring, pinaplano niya na talagang ayaw umalis sa House of Representatives, gusto niya mag-stay kasi gagawa siya ng isang napakalaking kwento at issue. Magpapategi siya sa loob ng House of the Representatives. Pero dadaplisan lang siya, hindi siya tutuluyan. At pagkatapos, ibibintang niya lahat sa Pangulo, kay F. Elisa, at kay Speaker Martin. So, mabuti na lang nahuli. Mabuti na lang lumabas ka agad ang kanyang masamang plano. Admin Rich, komentarista.